Ngayon, naaalala ko ang talinghaga ng manghahasi. Nang naipangaral ang salita ng Diyos sa ibang mga bansa kung saan laganap ang individualistikong pamumuhay, hindi lang nila tinanggap ang salita ng may galak, kundi sama-samang tinanggap din ng kanilang mga kapamilya ang salita. Kaya hindi tayo dapat na mag-alala tungkol sa binhi na nahuhulog sa batuhan o sa tinikan. Dapat tayong maghasik ng masipag at ipaubaya sa Diyos ang resulta. Aanihin ng Diyos ang lahat ng ito. Kung hindi tayo maghahasik, hindi ba mapapalampas ng mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ang pagkakataong ito? Dapat nating isagawa ang gawain ng Ebanghelyo ng may pananampalataya na maraming binhi ang nahuhulog sa mabuting lupa. Tingnan natin ang Luke chapter 24 verse 25. Sa Luke chapter 24 verse 25, nasusulat, at sinabi niya sa kanila, "O napakahangal naman ninyo, at napakakupad ng mga puso, sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta." Ang mga propeta ay nagpatutuo tungkol kay Jesus, tungkol sa makalangit na ina, at tungkol sa makalangit na ama. Pero dahil ang bahaging ito ay nagpapaliwanag tungkol kay Kristo, limitahan natin ito sa puntong iyon. Hindi ba kailangang ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito, at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Ito ay isang tagpo 2,000 taong nakalilipas, nang ipinapaliwanag ni Jesus sa dalawang alagad na nasa daang patungo sa Emmaus ang mga propesiya tungkol sa kanya na nakarecord sa Biblia. Detalyadong ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa kanyang sarili. Gayunman, hindi ba detalyadong nakarecord din sa Biblia ang tungkol sa mga nangaral tungkol sa kanya? Kailangan nating malaman kung ano ang nasusulat tungkol sa Diyos Ama, tungkol sa Diyos Ina, at kung paano detalyadong nakatala ang tungkol sa mga banal sa mga huling araw. Saan hinayag ng Diyos mula sa pasimula ang katapusan at sinabi kung ano ang mangyayari sa Ebanghelyo sa mga huling araw? Nakasulat ito sa Biblia. Nakasulat tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa Diyos. Mayroon ding mga record sa Biblia ng mga nangangaral tungkol sa Diyos. Nasusulat, ipinaliwanag niya ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Tingnan natin ang Matthew chapter 24 verse 3. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Ngayon, kabilang sa napakaraming tanda, ipinaliwanag at nabanggit ni Jesus ang ilan sa mga ito. Mga tanda ng mga sakuna, mga babala laban sa mga bulaang propeta, mga balita ng digmaan, at mga tanda ng mga natural na sakuna tulad ng tagutom at lindol. Pero may isa pang mahalagang bagay. Ano ito? Sinabi rin niya sa amin kung ano ang magiging kahihinatnan ng ating ebanghelyo. Tingnan natin ang verse 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian, ano ang mangyayari, ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Kailan sinabi ng Diyos na mangyayari ito? Ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig, bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa katapusan ng panahon, ipinaalam sa atin ng Diyos na ito rin ay isang tanda. Kung gayon, kung walang mga manghahasik ngayon, sino ang mangangaral ng ebanghelyong ito ng kaharian sa buong mundo? Siyempre, kayang ipalaganap ng Diyos ang ebanghelyo kahit na walang mga tao. Gayunman, pinili niya tayo, tinuturing tayong karapat-dapat. Kaninong mga salita at mga katuruan ang nagsasabi na dapat itong ipangaral sa buong mundo? Ang Diyos na tagapaglikha, na lumikha sa langit at sa lupa at sa lahat ng naruroon, ay nagbigay ng katuruang ito sa kanyang mga alagad.